po ang News TV Quick Response Team sa Camp Karingal kung saan po kanina ay lumutang na si SPO4 Sed de la Peña ang sinasabing nangotong umano sa anak ni NCRPO Chief Leonardo Espina. At kanina nga po ay kasama ni SPO4 de la Peña kanyang dalawang abogado bagamat tikom ang bibig ni de la Peña kaugnay ng akusasyon laban sa kanya pero isinuko na niya ang kanyang baril at tsapa. May live report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jiggy, pansamantala nga munang matatanggal sa kanyang unit si SPO4 Jose de la Peña at ililipat muna sa Admin Holding Office kung saan ilalagay siya sa floating status. Nilinaw ni QCPD District Director Police Chief Superintendent Mario de la Vega na di isa sa ilalim sa suspension si de la Peña. Si de la Peña ay nagpakita kanina sa Camp Karingal ilang araw matapos masangkot sa umano'y tangkang pangungutong sa anak ni NCRPO Chief Leonardo Espina. Dumating siya kasama ang kanyang dalawang abogado at naging matipid naman ang sagot sa ng kanyang mga abogado. Sige, sinamahan lang daw nilang kliyente sa pag-report kay De La Vega. Sa ngayon ay wala pa naman raw siyang maisusumiteng isinumpaang salaysay dahil wala pa naman daw silang natatanggap na formal written complaint. Nagtungo lang naman daw siya sa QCPD para i-surrender ang kanyang firearm at badge kay De La Vega. Si De La Peña inukusahan ng pangungutong sa anak ni Chief Superintendent Leonardo Espina ng NCRPO. Matatandaan, Jiggy, na gabi ng September 4 habang nakaparada sa gilid ng daan sa May New Manila, Quezon City ang anak ni Espina para tumawag sa cellphone, dalawang pulis daw na sakay ng mobile patrol car na may markang QC57 ang pumarada sa tabi ng kotse. Sinita raw ang anak ni General Espina at inakusahan ito ng phone sex. 20,000 pesos daw ang hiningi ng pulis pero nagkatawaran pang araw hanggang sa umabot na lang sa 5,000 pesos. Pinalipat ang anak ni Espina sa passenger seat at ang pulis na si SPO4 de la Peña na raw ang nagmaneho ng kotse sa Santolan area. Dalawang bangko na may ATM daw ang hinintuan nila at sa puntong ito raw ay tumawag na kay Espina ang umiiyak ng anak para ipakiusap sa kanya ng pulis. G? Maraming salamat, Rida Reyes. Sa puntong ito po makakasama natin si Chief Superintendent Mario de la Vega, ang Director po ng QCPD. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy. Ano po yung mga kaso na isasampa dito kay SPO4 de la Peña? Basically, yung sa grave misconduct nung kami magsisimula, because of yung sa robbery extortion na tinangka niyang gawin. At dito ay magpo-progress ito pagka nakuha na namin yung formal complaint ng the younger Espina and so that we can proceed also with our administrative case against our policeman. Sa kasong administratibo po, ano-ano po yung papatakan nitong ginawa niya? Bali, grave misconduct yun. Apo. Sa administratibo. Sa criminal naman, robbery extortion. Apo. So, yun kung hindi pa siya lumutang, ano na dapat yung gagawin? Kasi noong nakaraan, nagpadala kayong mga tracker team sa bahay po niya. Kung hindi pa po siya lumutang, ano na po yung next move dapat nung? Kung hindi siya lumutang doon sa directive ko, based on my directive, for him to return to work and at the same time return yung issued firearm niya. So yun, yung sa firearm, malversation of government property. Tapos yung sa return to work order, yung failure niya is insubordination. Opo, at ngayon po ba ay nandito siya, naka-hold po siya dito, confined to the camp po si SPO4? Yeah, under restrictive custody siya ni Colonel Villanueva na siyang chief ng district investigation that will supervise the investigation of the administrative case against him. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap po siya kanina? Yung one-on-one kayo kung tinanong nyo kung ano nangyari? Hindi ako nakapagtanong but at least minanifest ko sa kanya na mabuti naman at kusa ka ng sumuko para makapag-proceed yung investigation natin. Anyway, we will observe due process para you can defend yourself. Ganun yan. Anyway, kasama siya ng dalawang lawyers niya. So with that, he was advised to for the time being, wag muna magsalita. At nirespeto naman natin yun. So, sa ngayon, para lumalabas parang floating ho siya. Hindi pa siya totally tanggal sa serbisyo. Hindi siya tanggal sa serbisyo pero tinanggal ko siya sa assignment niya, sa unit assignment niya which is mobile patrol unit. So orders were issued para sa admin holding office na siya naka-assign ngayon. Siguro panghuling salita po doon sa mga naka-assign naman ngayon sa mobile patrol unit na maaari pong maka-enkwentro ng ganito po mga kaso. Days ago, nagbigay na ako ng memorandum and parang paalala to all the station commanders and the chief of offices
para i-remind yung mga tao nila na huwag gayahin ito at umiwas sa maaaring magkakamali sila sa pagdidil sa mga civilians natin. Apo, maraming pong salamat sa inyo, Maraming Panel, sir. salamat. Si Chief Superintendent Mario De La Vega, ang Director po ng Quezon City Police District. Samantala, makakausap po natin si Attorney Chris Gargantiel, abogado naman po ni SPO4 Jose De La Peña. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Gargantiel. Magandang hapon po. Opo, at sa ngayon po ba, ano po ang nabanggit sa inyo ng inyong kliyente, si SPO4, kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya? So far, ang nasabi lang niya sa amin and for which we are at liberty to discuss is yung willingness niya na mag-participate sa investigation. Actually, na-engage lang niya kami last Saturday and we talked to him. Nasabi namin na para hindi ma-aggravate yung sitwasyon, you might as well report back for work kasi hindi natin pwedeng sabihin na susuko, hindi rin natin pwedeng sabihin na nagtatago. Unang-una, walang warrant for his arrest. Pangalawa, as far as we know, wala pang formal complaint na na-file sa kanya. Ang nakita lang namin, may notice requesting or rather ordering him to report for work. So ang sabi ko sa kanya, you go back to work, surrender your firearm. If they wanted you to surrender your firearm, that's it. Opo, pero nabanggit ho ba niya kung bakit nitong mga nakalipas na araw, hindi ho siya, yun nga, pumunta man lang ng tanggapan nila considering na kalat naman sa media na pinaghahanap po siya ng kanyang mga kasamahan? Aminado siya na nawala siya ng ilang araw. Aminado siya na, gamit borrowing yung term na ginamit ng iba is nagtago daw. Ang dahilan naman niya kasi dun is natatakot siya, hindi niya alam ang sasabihin niya, hindi niya alam kung saan siya lulugar dahil hinahanap siya ng media, pinababalik siya ng mga boss niya, meron daw reklamo laban sa kanya pero wala pa siyang natatanggap na formal complaint, hindi niya alam kung saan siya lulugar. So, na-kumpinsi lang namin siya na mag-report for work nung nagkausap kami nitong weekend na to. Apo, nabanggit ho ba niya yung binibintang sa kanya? Nakapagkwento ho ba siya sa inyo kahit konti na kung ano ba talaga yung nangyari nung gabi na yon? Dahil yung isang kasama niya, yung isang junior na police, si Del Rosario, siya ho yung tinuturo. So, nabanggit ho ba niya sa inyo kung ano talaga yung version naman niya? May nabanggit siya pero sa ngayon, dahil wala pang naisasampa na formal na reklamo laban sa kanya. Opo. Kung mas mamarapati namin na hindi muna magsalita tungkol dyan. Opo. Yung statement naman ng kasama niya nung gabi na yon, hindi pa ho namin nakukuha yung kopya, hindi po namin alam po ano talaga yung detalye na sinabi niya doon. Medyo premature pa ho bago kami makapagsalita tungkol doon. Opo. Attorney, panguling katanungan, ano po yung reaksyon nyo kasi dati may previous record na daw to si SPO4 De La Peña na parehong kaso at pinabalik lang, binigyan ng pagkakataon. So, ano po masasabi nyo doon sa katayuan nitong inyong kliyente? At this point, parang from a layman's point of view, kapag naisip mo na medyo madaming kasong hinaharap yung isang tao, parang meron ng lumalabas yung parang bias or public opinion against him. Ang sa amin naman, hindi pa namin nakikita itong mga charges na to at hindi pa nga namin alam kung dito sa mga charges na to na nagkaroon ng finding na guilty siya. So sa ngayon, ang masasabi ko lang, hanggat napatunayan na siya ay nagkasala, he's entitled to be presumed innocent. Opo. Maraming po salamat sa inyo, panahon. Salamat po. Thank Si you. Attorney Chris Gargantiel, ang abogado po ni SPO4 Jose De La Peña.